Sa mundong matamlay, kaya bang makapagbigay? Oras, pagmamahal, at kaalaman para sa batang ikaw ang kailangan. At ang mga oras na kasama ka, mapupunan kaya? Bukod tanging ikaw ang kulay para sa buhay na matamlay. Makakasama ka kaya? Ano ang iyong ihahanda? Crayola, papel, lapis, o kaya baka ang iyong sarili? Oras mo ba'y mailalaan para sa batang ikaw ang kailangan? Sa maraming pahina at eksena sa telebisyon, bumibida ang iba't ibang superheroes tulad ni Nagagamboy, Panday, Plastic Man at ang sikat na si Darna. Ilan lamang sila sa mga superheroes na kinalakihan nating mga Pilipino. Mga superheroes na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang tumulong ng walang kapalit. Ngunit sa ating kinagisnang mundong walang superpowers, gaya nila, may mga taong tumutulong din ng bukal sa loob. Nagbibigay kulay sa masa. At ito ay ang mga volunteers. Sa kagustuhan naming maging isa sa mga nagbibigay kulay, nilakbay namin ang lamig patungo sa lugar kung saan ang mga bata ay nananabik ng mainit na pagkalinga ng isang pamilya. Sa aming pag-volunteer, nakilala namin si Kuya Nathan, isang volunteer na lumaki sa bahay ampunan. Maraming ibinahagi si Kuya Nathan tungkol sa mga volunteers sa bahay nila. Yung mga usual volunteers are yung mga nagva-volunteer sila they're just helping out sa bahay, helping out sa kids, like playing with them and helping them with mga homeworks and mga house chores. Yung mga yun. My first expression sa kanila is that wala kaming parang connection. So natatakot ako. Sa pagdaan ng panahon, nag-iba ang pananaw ni Kuya Nathan sa mga bagong muka na ang hangad ay tumulong. I think na yung pag-volunteer nila, it helps me seeing na there's a lot of people wanted to help kids like us. Ayun. So, yung nag-change siya parang mindset ko is that yung volunteer, having the heart to help other people and especially kids like us. Doon ako na-touch sa mga tao na they have the heart to help. May mga volunteers kami that I really appreciated when it comes pagtuturo, like tutoring. Ayun yung na-appreciate ko. Kasi before, I don't know how to read or I don't know how to write. And even I don't know how to speak English. Kaya naman umusbong ang kanyang puso sa pagtulong. Bilang isang batang lumaki sa bahay ampunan, nakita niya na ang mga batang tulad niya ay nangangailangan ng tulong at suporta. Actually, I started volunteering when I was 15 or 16. Ako nagvo-volunteer as a tutor sa mga little kids namin. Ayun, it's a great opportunity for me also to learn from them. Teaching is a great way for having a intimate relationship with other kids. Isa sa mga nag-volunteer sa bahay nila Kuya Nathan ay si Teacher Rica. Dahil nakita niya na may mga suliranin, nahati ang oras niya sa orihinal niyang trabaho at sa pag-volunteer. Before, the volunteer work that I would do is more of like an outreach. So it's not something very regular. So pag may outreach lang, doon lang ako nakakaturo. Nakita ko kasi na bumababa ang ating parang educational attainment compared to the other countries. So ito, in my way, I want to help
children to read better, to be able to do academics better. Yon. So that was the one that really pushed me to do volunteer work. Para kay Teacher Rica, hindi naging basihan ang edad para maging isang volunteer. Hindi kailanman naging balakid ang mga naririnig mula sa mundo upang siya ay maging isang superhero. Actually, marami sa kanila na surprise kasi talaga parang now that you know you're in your 50s, dapat medyo ano ka na, palaylo ka na, parang pre-retirement. Pero na-realize ko na many are in need of people who can help. Also because God has given me the talent, the skill to help them. Ilang taon nang nag-volunteer si Teacher Rica, ngunit ang mga kakulangan ay hindi pa rin natutugunan ng ating gobyerno. So, ano yung pinaka naging dahilan kung bakit na-inspire ka na tumulong din na mag-volunteer? What really inspires me is that seeing other people volunteering sa mga bata kagaya namin. Na-inspire ako sa kanila dahil they have the heart to help us. And ako, na-inspire din ako to teach. Because napapamahal ako pag nag-share ako ng mga knowledge. I also have the heart to also teach what I learned sa mga taong nagtulong sa akin. Ang kabataan ng kinabukasan ng bayan. So, ako, namumuhunan ako para sa kinabukasan ng bayan. That's why I do this. Sinasaad sa pangalawang parte ng Section 3 ang pamilya, Article 15 sa 1987 Constitution of the Philippines. Nakakarapatan ng kabataan ang tulong kasama ang maayos na alaga sa kapakanan at kalusugan. Kasama ang proteksyon laban sa anumang forma ng abuso at kahit anong kondisyong hahadlang sa pag-unlad ng isang bata. Ngunit ayon sa pag-aaral mula sa Philippines Orphanage Foundation, pumapatak sa 2 milyon ang bilang ng mga batang ulila. Ito rin ay tinatawag na the orphan crisis. Pero ito mga to, nagugulat ka na kala mo nandito ka sa Quezon City, marami ang buhay dahil ang paligid, malalaki ang bahay, mga likotse. Pero sa bawat sulok ng bawat area, mayroong komunidad na talagang kailangan ng tulong. At masaya ako na ngayon, we are very precise at particular na sa tinutulungan. Kalimitan din na dahilan ng pagkaulila ay teenage pregnancy, kakulangan sa edukasyon, kahirapan at mga sakuna. Lalong-lalo na ang sunog. Dahil hindi pa rin napupunan ng gobyerno ang krisis na ito, patuloy lang ang pagdami ng volunteers. So, doon talaga naramdaman ko yung talagang puwersa ng, yung puso ko. Ang puna ko rito yung puso eh. Sa bahay na kinalalagian ni Kuya Nathan, isa sa mga kasama niya ay si Ryan. Pinahahalagahan ni Ryan ang oras na nilalaan ng mga volunteers, ang nagsisilbing superhero ng kanyang buhay. Para sa akin yung volunteer, ito yung pagkusama na pagtulong sa tao. Yung hindi ka na pinipilit. Yung kung ano yung nasa puso mo, ayun yung susundin. Siguro po pag we're doing activities na share nila yung time nila sa amin. So it's really helpful sa amin. Kasi hindi naman po kasi kami laging ng ibang tao. Sa school, yes, madami. Pero pag yung dito, yung makikipagsalamuha sa mga ibang volunteers, so nakakatulong talaga siya sa amin. Actually, the term volunteerism is really a big word. No? As far as I understand, and as far as I'm concerned, being onto the volunteerism as a full-time volunteer, hindi lahat pwede maging volunteer. Hanggat hindi mo nauunawaan na ang buhay ay para sa tao, hindi para sa sarili lang. Kasi it's not easy. May mga ibang tao sa sabihin, hindi na nga sapat yung atin, sakto lang. Bakit isi-share mo pa sa iba? Mahirap na komplikado question yun. Pero, pag naunawaan mo na ang puno at dulo ng buhay natin ay mamuhay para sa atin, sa pamilya natin at sa kapwa-tao. So, yung nagsagawa kami ng isang
workshop. And dalawang part yon. Yung una is yung sa mga bata na almost same ng age range. Tas yung pangalawa is sa mga teenagers na. Sa mga bata, nagkulay-kulay kami, ganon. And pinadrawing namin sila sa papel. Naglapag kami doon ng mga paint sa gitna. And naalala ko sobrang excited nila na kuhain yung mga kulay, tapos ilagay agad sa papel kahit wala pa kaming go signal. Nagsagawa kami ng dance workshop kung saan nagturo ng simple na choreo or like short choreo. And at the end of the day, sinayaw nila ng sabay-sabay kasama yung volunteers sa production namin. Natuwa sila, na-excite sila na makipaglaro and makilala din kami. Makikita mo kung gaano nila na-enjoy yung presence namin kasi niyayaya nila kami na gawin yung mga bagay na yun. Merong ganun na feeling na gusto mo silang balikan. Kasi kapag aalis kami, kapag magbababay kami sa kanila, lagi nilang tinatanong sa amin kung kailan kami babalik, kung kailan namin sila makikita uli. And minsan nakaka-guilty sa part na hindi mo sure kung makakabalik ka, pero sasabihin mo, oo, babalik kami. Ganon. And gusto ko silang makita uli and makipagkwentuhan uli sa mga bata. Kaya as much as possible, kahit pagod kaming lahat, tinatry namin to make the most out of it, na isulit yung bawat oras, na makabanding talaga yun, makilala yung mga bata. Sa palagay mo, ano yung mga magagawa ng mga kapwa bata na kagaya natin or mas bata pa sa atin para sa'yo? Yung sa mga gusto din mag-volunteer, ituloy lang nila kasi madaming mga bata din na kailangan din sila. It's an opportunity po para sa kanila to get to know yung ibang tao and malaman nila kung ano din po yung buhay dito sa orphanage. Yung may halaga din kami kaya may gusto nila mag-spend time sa amin. And ayun yung pinaka-importante sa amin bilang mga bata dito. May mga tao kang makakasama. You have to find your purpose because it is the only thing that will make you happy. Now, when you have your purpose, you know your direction, and now you know how to give back to the world. We go to school to understand and learn. But it doesn't stop there. Ang buhay ay hindi lang para sa sarili. Kailangan mo maunawaan na ang buhay ay para mahalhalin ang sarili at ang kapwa. I encourage the youth or the teenagers out there that helping kids from the orphanages are one of the great steps to take, volunteering on less fortunate kids like us. It's really a big help. And you just don't help people to grow in who they are, but you also give them someone to talk. Si Kuya Nathan at Ryan ay patunay na hindi progresibo ang sistema na meron ng bansa. Patunay rin ang volunteers na may kakulangan at dapat panindigan ng gobyerno ang bawat batang may pangangailangan. Dahil para sa mga batang ito, material man ang mapakikinabangan, yakap at ngiti naman ang magiging puhunan sa kanilang lakbay. Lahat tayo ay may kapangyarihan upang tumulong. Lahat tayo ay may kakayahang tulayan ang buhay ng isang tao. Ngunit nasa palad natin ang kapasyang gamitin ang kapangyarihang ito upang tumulong ng walang kapalit. Ilabas mo na ang mga krayola, mga papel na kulay berde, dilaw at lila. Ihanda mo na ang mga labi sa pagngiti, mga kamay sa paggabay, salitang magpapataan. Halika rito, mga kulay ay ipahid na sa palad mo. Gamit ang iyong daliri at mga kamay rito. Malay mo talagang
ka rito.